Si Mrs. Anong tawag doon sa buhok yung pinaplansya? Anong tawag, ha? Anong tawag doon yung pinaplansya yung buhok, ha? Reband. No? Nagpa-reband, tapos nagpa-highlight, ganyan, ginawang burgundy, no? Yung buhok na ganyan, tapos pinaiklian, ganyan, etc. Tapos si Mr. nagbabasa ng dyaryo, paikot-ikot si Mrs., ganyan, nagpapapansin, hindi nakikita ni Mr. Gaganyan ni Mrs. yung dyaryo. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita itong bukhang ito? Gagalit ka, no? So, ano ibig sabihin ng bulag ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, bulag ka ba? Bulag ka. Ano ibig sabihin ng bulag ka ba? Ibig sabihin, parang wala kang nakikita. Spiritual blindness is the same. Buo ang mata mo, nakikita mo ang paligid mo, pero parang wala kang nakikita. Ako ba, nakikita nyo ngayon? Sa laki kong ito, natural. Parang wala kang nakikita. Delikado ito, brothers and sisters, because kung ganito ang ugali natin, parang wala kang nakikita, maraming mga kasamaan ang nakalulusot. Diba? Yung anak mo, may asawa, may apo. Alam mo yan. Nakikipag-date sa iba yung anak mo, alam mo. Pero parang wala kang nakikita. Nagbubulag-bulagan ka. Alam mo, isang araw, malaking problema ito sa mag-asawa. Kawawa mga upo mo, balang araw, pero nagbubulag-bulagan ka. Parang wala kang nakikita. Nakitaan mo na yung anak mo na may mga gamot-gamot doon sa kanyang cabinet. May mga matutulis na ganyan, etc. May mga needles, may mga pantali, may Twitter. Twitter ang tawag doon. Ano tawag doon, Brad? Yung hindi mo alam. Alam mo, ito, oo. Twitter, alam dito, no? Oo. Mga ganun. Hindi pala Twitter pala, no? Magbubulag-bulagan ka, isasara mo yung cabinet, hindi mo isusumbong doon sa asawa mo. Alam mo kung ano mangyayari sa anak mo pag pinabayaan mo yun. Pero nagbubulag-bulagan ka. Christians should never do that. Hindi pwede sa Kristiyano yung nagbubulag-bulagan ka. Dahil unang-una, hindi tayo bulag. Nakikita natin ang maaring mangyari. Kitang-kita mo na yung biyanan mo, pagsapit ng bilog ng buwan, nando sa may bintana. Iba itsura. Pagpasok mo sa kwarto niya, mayroong mga manyikang maliit. May mga ganyang kahabang karayom. At doon sa isang sulok may walis tingting, Nagbubulag-bulagan ka pa, mangkukulam yan, Ibig sabihin, dear brothers and sisters, we can easily blind ourselves, we can easily cover our eyes at bayaan mo na. Kaya tuloy ang kasamaan, kaya tuloy ang kapalpakan, nagde-develop, nagpo-progress because people turn blind. O di kaya naman, binubulag mo yung sarili mo. Ayaw mong interpret yung mga nakikita mo at sasabihin mo, wala namang kwenta yan. Di naman yan, totoo yan. Halimbawa lang ito. Bibigyan ko kayo ng isang malinaw na halimbawa. Malapit na undas. November 1. Malapit na. Mapapansin nyo sa mga mall, kasama ko yung pamangking ko kasing liit na ganito. Uncle, bili mo ako nun. Ano yung tinuturo? Yung mga maskara ng mga halimaw at mga maligno. Usong-uso ngayon sa mga malls, di ba? Kikita mo ang tawag dyan, yung mga Halloween na ganyan. Brother Ernie, nung panahon mo ba may Halloween? Pakifocus mo nga sa camera to si Brother Ernie. Magandang lalaki ito, ayan. Si Brother Ernie, tinatanong ko kung nung panahon mo, Brother Ernie, nung panahon natin, may Halloween ba? Wala naman, di ba? Nangangaluluwa lang kami nitong dalawang ito May gitara ito, nagkakakanta kami sa mga kaluluwa Pero nung araw, walang Halloween. Sino ang nagpauso ng Halloween
Ha? Iyan, inilalapit natin sa November 1, November 2. Bakit? Yung bang ibig sabihin ng November 1, November 2? Yung mga maligno, yung mga haliwa, mga mangkukula, mga manananggal, ilalagay mo doon sa harap ng bahay mo? Hindi. Ito, usong-uso, makikita ninyo, mga maskarang nakakatakot. Yung pamangking ko, Diyos ko, maway. Gustong bumili ng maskara. Gusto pang bumili ng black cape na ganyan, kunwari si Dracula siya. At may nakita, turo na turo, yun, ayaw umuwi hanggat di nakakabili. No? Yung sungay na yung may ilaw sa gabi, no, ha? Yung nilalagay na ganyan yung sungay. Ang cute-cute nung pamangking ko, mana sa akin, lalagyan mo ng sungay na ganyan. Ha? Lalagyan mo ng sungay. Mukhang demonyo. Dadamitan mo pa ng itim na ganyan. Biro mo yun, no? Lalagyan mo ng sungay. Bakit mo lalagyan ng sungay yung mga bata? Ang cute ng bata eh. Boy, liga rito. Liga rito. Liga. Kapogi. Kita mo itong bata, napakagandang lalaki. Lalagyan mo ng sungay. Hindi bagay sa batang ito. Alam niyo kung anong bagay dito? Halo. Alam niyo yung halo? Oh. Yung nilalagay sa mga santo. O, yun ang bagay dito, yung halo. Hindi bagay dito yung sungay. Nung sabyanan mo, doon, bagay na bagay sa kanya yun, no, ha? Nilagay mo ron. Eh, pero sa bata, ha? November 1 is All Saints Day. Araw ng mga santo. Tama-tama, may bago tayong santo. San Pedro Calungsod. Palakpakan natin San Pedro Calungsod. Ha?